Oh, welcome back mga ka-farming. Magandang buhay. Good morning. Ayan po, tayo po ngayon ay mag-aabono ng ating ampalaya. Lalagay po natin abono ay urea po at saka 14-14 complete. Lalagyan na rin po natin ng avatar na binabad natin within 24 hours. At saka po yung Pyrodan natin matagal na pong nakababad. Yung pong avatar na yan ay para po sa ugat ng ating mga alagang ampalaya, para po hindi po magbuhol-buhol yung ugat nya sa lupa. Yan po, pag nilagyan po natin ng avatar, halos ano po yung ugat yan, makakaluwang-lawang po, haba po yung ugat, hindi po siya magbuhol-buhol. Yung Pyrodan naman po, gagamitin po natin yan sa mga insekto sa lupa, gaya po ng mga bulate, excuse me po, sa mga kumakain. Yan po yung mga insekto natin sa lupa. Yan po, kahit ilang takal po lagay nyo dyan. Pero sa mga abono natin ay isang latang sardinas lang po na urea, tsaka isang latang sardinas na 14-14. Yung pong avatar natin, isang latang sardinas din po. At pag-alu-aluin lang po natin yan. Yun, 15 minutes po. Pag nalusaw na po yung abono natin, pwede na po natin idilig. Pero ako po, inaalo-alo ko na, gusto ko pong agad malusaw para po agad po tayong matapos sa ating pag-aabono. Kasi po marami po tayong abonuhin, marami po tayong gagawin. Yan po, inaalo-alo ko agad malusaw. Ang pagdilig naman po dyan, tansyahin nyo na lang po doon sa may puno ng ating ampalaya. Isang latang sardinas po siguro ang tansyahin nyo sa pagbuga ng spray. Kasi po pag titimba-timba tayo at didilig natin ng isang latang sardinas sa medyo matagal po, tapos bit-bitin po yung dalawang timba, layo po, lagay ko na lang po sa spray. Tapos pong nabuhos ito, lalagyan na naman po natin ng abono yung timba para habang nag-i-spray tayo, nalulusaw na po yung ating abono. Kaya po dire-diretso po yung ating trabaho sa pag-abono. Yan po ang yung ka-farming. Naglalagay na ng tubig sa ating irrigated. Yan po, wala po tayong problema sa tubig dahil po irrigated tayo rito. Malakas po yung tubig ngayon. Hindi po tayo gagamit ng water pump. Pagkatapos po nabunuhin to, mga araw lang po, papatubig na tayo. Ayun po, sabay-bayan lang po ang ating mga vlog. Paki-subscribe lang po at pag-i-click ang notification bell para lagi po tayong ma-notify sa ating mga bagong upload na video. Hintayin po natin yan hanggang sa ating pag-harvest. Paglaki nya, sabaybayan po natin. Mga ilang araw lang po, lalagyan na po natin ng talian na akyatan ng ating ampalaya. Ito po sa kabila, preparation na po yun, na maliit na balag doon sa maliit na pinitak doon. Ampalaya din po ang itatanim natin doon. Variety po nun, not for sale, magte-testing lang po tayo. Binigay po ng ating technician na si Marlon, binigyan po tayo ng buto. Not for sale po yung galing po sa kanya. Tetestingin ko daw kung maganda yung bunga. Ayan po, shoutout pala kay Marlon. Tetestingin lang po natin yung ampalayang binigay niya, kung maganda po yung pagbubunga niya at maganda po yung puno niya. Ayan po mga ka-farming. Yung pong natin, dalawang balag po natin ay nilinis na at nararo na yung dalawang malaki. Ang palay po yun, tsaka sitaw yan doon sa kabila. Yan po yung ka-farming, at magdidilig na ng bono sa ating mga alagang ampalaya.
Yun po mga ka-farming, kasalukuyan pong mag-spray tayo ng ating abono sa ating ampalaya. At ayun po mga ka-farming, welcome back po tayo for another day. Ayan po, maglalagay na po tayo ng tali na horizontal para sa po paglalagay ng tali ng pa-vertical na akyatan ng ating mga ampalaya. Lagyan muna po natin ng horizontal kasi po halos maliit pa yung ating ampalaya. Pag medyo may balbas na po yan, lalagyan na po natin ng vertical na tali para sa pag-aakyat po ng ating ampalaya. Yan po si Kumailo na kasama natin, si Brian, katubang natin dito sa ating alagang ampalaya dahil hindi po sila busy ngayon sa kanilang trabaho dyan sa may palay dyan sa kabilang bukid. Tinutulungan po tayo dito sa ating gulayan dahil po mahabol po tayo ng ating ampalaya kung tayo lang po ang gagawa nito dahil po limang balag po yan. Ayan po yung dating upo na namatay na nagkasakit, inararo ko na para tamnan po natin uli ng ampalaya. Variety po niyan ng tatanim natin dyan ay mistisa din po, kamukha din po dyan yung nasa balag na yun. Yun po, mistisa po yan. Yun po, pwede na pong lagyan ng vertical yan na tataas na po siya after another day. Ayan po ang ating sitaw na pinanggalingan po ng ating nakarang tanim na patola. Yung po sitaw natin yan ay nasa 25 days na or 20, basta 20 something na araw po, naararo na po. Dati po patola yan mga ka-farming. Nung hindi pa natin pinapatay yung patola, nagsingit na po tayo ng sitaw sa ilalim. Yun po, tumubo na po sila. Ayan po yung preparation ng ating isang pitak na maliit na lalagyan natin ng ampalaya. Yung sinasabi ko pong variety po niya ay not for sale. Tetestingin lang po natin yung bigay ni Camarlon. Ayan po, diyan lang po natin sa maliit tetestingin kung maganda po yung binhi. Yan po mga ka-farming, subscribe lang po ang ating YouTube channel at paki-click po ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga video natin hanggang sa pag-ani natin ng ating ampalaya, sa pag-harvest natin ng sitaw, ampalaya. Yan po, sunod-sunod po yan. 5 balag po yan, 3 balag na ampalaya tsaka 2 balag na sitaw. So mga farming, nilalagyan po ng lupa ni Brian na para hindi po ilipad yung ating plastic. Preparation po yan sa ating ampalaya. Po mga ka-farming, thanks for watching. Kasabaybayan na lang po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. God bless and magbuhay. Thank you.